Magandang araw po, Ma'am Luna. Hindi ko malilimutan ang sabik na damdaming bumalot sa aming magbabarkada nang magdesisyon kami na mag-camping sa isang liblib na bundok. Para sa amin, ito na ang pagkakataong makawala pansamantala sa ingay at gulo ng lungsod. Kasama ko si Ricky, ang pinakamakwela sa grupo. Si Mark, na laging may dalang survival gear na parang laging handa sa zombie apocalypse. At si John, ang tahimik pero laging may bitbit na pagkain. Pagdating namin sa paanan ng bundok, sinalubong kami ng caretaker. Matanda na siya. Nakayuko ang likod at parang hirap sa paggalaw. Pero sa likod ng kanyang mahinang boses, may kakaiba sa paraan ng pagsasalita niya. "Mga iho," sabi niya habang tinutulungan kaming magdala ng gamit. "Mag-ingat kayo rito, lalo na kapag lumalalim na ang gabi." Tinignan niya kami isa-isa, para bang tinitimbang ang bawat isa sa amin. "Huwag kayong lalayo sa kampo." Natawa lang si Ricky. "Ako tatay, huwag kang mag-alala. 3 kaming Boy Scout dito. Ligtas kami." Sumagot ang matanda ng simpleng tango, pero bakas ang alalahanin sa kanyang mga mata. Hindi ko rin maiwasan na mapansin na parang iniiwas niya ang tingin sa kagubatan na nasa likuran namin. Nang makahanap kami ng tamang lugar para magkampo, sinimulan namin magtayo ng tent. Habang abala ang lahat, napansin ko ang paligid. Ang lugar ay tila perpekto para sa camping. Maliit na patag na clearing na napapaligiran ng matataas na puno. At may tanawing parang nag-aanyaya ng kapayapaan. Pero kahit maganda, hindi ko maipaliwanag ang bigat na nararamdaman ko. Para bang may kung anong nakatingin sa amin. Habang nagtatayo kami ng tent, napalingon ako sa bandang kanan. Sa pagitan ng mga puno, may kakaibang bagay na tumama sa paningin ko. Isang butas sa lupa, tila kuweba, ngunit maliit at parang maitim na maitim ang loob. Tumayo ako at nilapitan ito, tinatalo ng kuryosidad. "Hoy, anong ginagawa mo?" Sigaw ni John na abala sa pag-aayos ng tent. "Tingnan niyo to," sagot ko, tinuturo ang butas. Lumapit sina Ricky at Mark. Tumawa si Ricky nang makita ito. "Wala yan, tol. Lungga lang ng hayop siguro." Pero hindi yun mukhang basta lungga. Ang paligid nito ay tuyong-tuyo. Kahit pa ang ibang pang bahagi ng kagubatan ay basang-basa mula sa ulan noong nakaraang linggo. Lumapit ako, pero biglang sumama ang pakiramdam ko. Parang may malamig na hangin na dumaan, kahit wala namang hangin noong mga oras na iyon. "Hayaan mo na yan," sabi ni Mark. Hinihila ako palayo. "Baka magising pa yung hayop na nakatira dyan." Tumawa ulit si Ricky at sinabing, "O baka may ahas dyan. Di ba takot ka sa ahas?" Pinilit ko na lang umiti at binaliwala ang nakita ko. Bumalik kami sa kampo at itinuloy ang kasiyahan. Ngunit kahit abala kami sa pagtawa at kwentuhan sa paligid ng bonfire, hindi ko maalis sa isip ko ang butas na iyon. Parang may kung anong tumatawag sa akin. Pagkatapos naming maghapunan, naghugas kami ng pinggan malapit sa ilog. Pero habang naglalakad kami pabalik sa kampo, naamoy ko ang kakaibang amoy. Parang bulok na laman na pinaghalo sa amoy ng nasusunog na goma. Tumigil ako at tinanong ang mga kasama ko, "Nararamdaman niyo ba yun?" "Ano na naman, bro?" tanong ni Ricky, halatang naiinis na. "Amoy, parang bulok," sagot ko. Tumigil sila at sinubukang amuyin ng paligid. "Wala naman," sabi ni Mark. "Baka guni-guni mo lang yan." Tumango na lang ako at sinubukang wag nang pansinin. Pero habang lumalalim ang gabi, parang palakas ng palakas ang amoy.
Sa puntong yun, parang hindi na ako mapakali. Kinagabihan, habang lahat ay natutulog sa tent, nagising ako. Ang amoy na iyon, mas malakas ngayon. Halos, masuka na ako. Napansin ko rin na parang mas malamig ang hangin kaysa kanina. Lumabas ako ng tent at tumingin sa paligid. Walang ibang gumagalaw. Tahimik na tahimik. Pero may narinig akong mahina, parang huni o bulong mula sa kagubatan. Hindi ko alam kung bakit, pero hinanap ng mga pako ang daan pabalik sa butas. Parang may nagtutulak sa akin na bumalik doon. Nang makarating ako, natigilan ako sa nakita ko. Ang butas, na kanina'y maliit lang, ay parang lumaki. At ang dilim sa loob nito, hindi na parang ordinaryong anino. Para itong buhay. Lumapit ako, pero sa bawat hakbang, pakiramdam ko ay palakas ng palakas ang amoy ng bulok at parang may malamig na hangin na humahaplos sa balat ko. Pagtingin ko, may naramdaman akong kakaiba sa lupa. Para bang nanginginig ito, pero walang lindol. Nang sumilip ako sa butas, parang may narinig akong ungol mula sa ilalim. Bigla akong umatras, nanginginig at halos mawalan ng balanse. Nang makabalik ako sa kampo, halos hindi na ako makatulog. Alam kong may mali sa lugar na iyon. At mas malala, parang hindi na kami nag-iisa. Pagkatapos ng hindi mapakaling gabi, ginising kami ng init ng araw. Habang abala ang lahat sa paghahanda ng almusal, nakaupo lang ako sa isang tabi. Iniisip ang nangyari kagabi. Malinaw pa rin sa isip ko ang kakaibang butas na iyon. Ang dilim na parang humihigop ng liwanag at ang amoy na sumasakal sa ilong ko. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ko magawang kalimutan iyon. Parang may nagtutulak sa akin na bumalik at alamin kung ano ang nasa loob. Hoy! Gising ka na nga kagabi. Ang aga mo pang tumulala ngayon. Biro ni Ricky habang naglalagay ng hotdog sa stick para iihaw. Wala ka bang tulog, tol? Tanong ni Mark habang inaabot sa akin ng tasa ng kape. Medyo. Naalala niyo ba yung butas na pinuntahan natin kahapon? Tanong ko. Napahinto si John na noon ay nagtatanggal ng balat ng saging. Tumingin siya sa akin pero hindi nagsalita. Si Ricky naman tumawa. Eto na naman tayo. Huwag mo na ulit pag-usapan yan. Baka mamaya magising pa ang engkanto dyan. Ngumiti ako ng pilit. Pero ang totoo, gusto kong bumalik. Ayoko namang magsabi ng totoo sa kanila. Baka isipin nilang natatakot ako o nag-iinarte lang. Pero habang kumakain kami ng almusal, naramdaman ko na parang may nakatingin sa amin mula sa gubat. Ilang beses akong lumingon, pero wala namang tao o hayop. Pagkatapos kumain, nagdesisyon kaming maglakad-lakad sa paligid para maghanap ng magandang tanawin. Habang naglalakad kami, bigla akong napansin ang kakaibang amoy. Mas matindi ngayon at halatang naramdaman din ito ng iba dahil napatikil si John. Amoy bulok na daga, bulong niya, nagtatakip ng ilong. Bulok na daga, parang buong kamalig ang nabubulok eh. Dagdag ni Ricky, pero tumatawa siya. Siguro may patay na hayop dito sa gubat. Hindi normal ang amoy na to. Sagot ko, sinubukan kong sundan ang direksyon ng amoy. Alam kong papunta ito sa butas, pero hindi ko sinabi sa kanila. Ayoko silang takutin o kaya'y mapagtawanan lang ulit. Habang naglalakad kami, nararamdaman kong unti-unting bumibigat ang paligid. Ang mga puno parang mas malalaki at masiksik. Parang tumitigil ang hangin. At kahit anong ingay ng yapak namin sa lupa, parang lunod ito ng katahimikan. Nakaramdam ako ng pagod
kahit hindi pa naman kami masyadong naglalakad. Bigla, napansin ni Mark ang kakaibang bakas ng lupa. "Teka, tingnan niyo to," sabi niya. Itinuturo ang mahabang linya ng bakas sa lupa. Parang hinila ng isang bagay ang sarili nito. Pero hindi ito mukhang ordinaryong hayop. "Siguro ahas?" tanong ni John, pero halata ang kaba sa boses niya. "Malaki masyado para sa ahas," sagot ni Mark habang sinusuri ang bakas. Ang linya papunta sa direksyon ng butas. Napansin ni Ricky ang pag-aalangan ko. "Bro, huwag mo sabihin na papunta yan sa sinasabi mong butas." Hindi ko na itago ang kaba sa mukha ko. "Mukhang oo," sagot ko ng mahina. Tahimik kaming lahat habang iniisip kung susundan namin ang bakas o babalik na lang sa kampo. Pero si Ricky, gaya ng nakagawian, ang unang nagbiro para masira ang tensyon. "Sige na nga, para matapos na ang kwento mo, puntahan na natin yung butas na yan. Baka mamaya, treasure pa ang laman." Tumawa siya, pero halatang pilit lang ang tawa niya. Nang makarating kami sa lugar, hindi ko inasahan ang babalikan namin. Ang butas, na kanina'y maliit, ay mas malaki na ngayon. Ang paligid nito, tila nagbago rin. Ang lupa ay naging kulay abo at ang damo sa paligid parang tuyo at nasunog. "Grabe naman to," sabi ni Mark, tumitig sa paligid. "Parang ibang mundo ang dating." Tahimik kami lahat habang tinitingnan ang butas. Nilabas ni Mark ang flashlight niya at sinubukang silipin ang loob. Pero kahit anong liwanag ng flashlight, parang nilulunod ito ng dilim. Hindi rin namin makita ang dulo ng butas. "Ang lalim?" bulong ni John. Biglang naramdaman ko ulit ang malamig na hangin mula sa loob ng butas. Ngunit ngayon, hindi lang malamig. May kasamang mabigat na pakiramdam. Para bang pinipiga ang dibdib ko. At ang amoy, halos hindi na ako makahinga. Tumalikod ako para sumagap ng sariwang hangin. Pero naramdaman kong parang may gumagalaw sa likod ko. "Hoy! Ano yan?" sigaw ni Ricky, biglang napatalon. Tumigil kaming lahat. Hindi gumagalaw. Sa gilid ng butas, parang may sumilip. Isang anino na mabilis ding nawala. "Tara na, tol!" bulong ni Mark. Hawak ang braso ko. Hindi kami nagtagal. Mabilis kaming bumalik sa kampo. Pero kahit na malayo na kami, parang dala-dala ko pa rin ang bigat at lamig ng lugar na iyon. Pakiramdam ko, parang hindi lang kami ang nandito. Kinagabihan, matapos ang nangyari sa butas, tahimik ang lahat. Walang nagbibiroan, walang nagtatawanan tulad ng dati. Si Ricky, na kadalasan ay masiyahin at mahingay, tahimik lang habang sinisindihan ng bonfire. Si Mark, abala sa paghahanda ng pagkain. Pero pansin kong tila madalas siyang lumilingon sa direksyon ng gubat. Si John naman, laging nakatutok ang tingin sa paligid, parang naghahanap ng kung ano. Ako, hindi ko maalis sa isip ang aninong yun. Tila nakakintal sa utak ko ang bilis ng pagkilos nito. Ang paraan nitong tumakas na parang ayaw magpahuli. Hindi ko rin makalimutan ang bigat na pakiramdam sa tabi ng butas. Habang kumakain kami, ako ang unang nagsalita. "So, ano sa tingin niyo nakita natin kanina?" Walang sumagot agad. Si Ricky, na laging nauuna sa usapan, ngumunguya lang ng mabagal. Si Mark, tumingin sa akin at saka nagsalita. "Baka hayop lang o baka, ano mo na, ilusyon lang. Pagod kasi tayo eh." Tumango si John, pero halatang pilit lang ang kumpiyansa niya. "Oo nga, baka kung ano lang yun." Pero sa tono ng boses nila,
Alam kong hindi rin sila kumbinsido sa mga sinabi nila. Lalo na, at ramdam ko rin ang kaba nila. Hindi kami nagtagal sa hapunan. Pagkatapos kumain, isa-isa kaming pumasok sa tent. Pero hindi ako makatulog. Napatingin lang ako sa kisame ng tent. Nakikinig sa tunog ng gabi. Wala akong naririnig ng mga hayop. Kahit ang tipikal na kuliglig. Tahimik. Masyadong tahimik. Makalipas ang ilang oras, bigla akong nagising. Hindi ko alam kung bakit. Tumingin ako sa paligid. Madilim sa loob ng tent. Pero kita ko ang mga silhouette ni Ricky at Mark na mahimbing na natutulog. Napansin ko ang malamig na hangin ay pumasok sa tent. Bumangon ako para isara ito. Pero nang tumingin ako palabas, napatigil ako. Sa labas, may nakita akong anino. Hindi malinaw, pero parang may nakatayo sa di kalayuan. Mula sa campfire, parang nakatingin sa direksyon namin. Ricky? Bulong ko, inaakalang isa sa kanila ang nasa labas. Pero walang sumagot. Napatigil ako nang marinig ko ang isang tunog. Mahina, parang bulong. Hindi ko maunawaan ang sinasabi, pero paulit-ulit ito. Parang galing sa hangin. Parang galing sa gubat. Dahan-dahan akong lumabas ng tent. Pakiramdam ko, may humihila sa akin. Paglabas ko, nakita kong wala ng anino malapit sa bonfire. Pero naroon pa rin ang tunog. Ang bulong na nagmumula sa gubat. Tumayo ako sa tabi ng apoy. Sinusubukang alamin kung saan galing ang tunog. Sino yan? Tanong ko, pero ang tinig ko ay halos pabulong din. Hindi ko alam kung sino o ano ang kausap ko. Pero kailangan kong malaman. Dahan-dahan akong pumasok sa gubat. Ang bulong, mas lumalakas habang lumalapit ako. Tila bumubuo ito ng mga salitang hindi ko maintindihan. Pero sapat upang mapatayo ng balahibo ko. Ang malamig na hangin ay mas tumindi. At ang amoy, ang pamilyar na amoy ng bulok, ay bumalik na parang pinapaligiran ako. Pagdating ko sa lugar kung saan naroon ang butas, nakita kong mas malaki ito kaysa kanina. Ang paligid nito, tila nabalutan ng usok na maitim. At ang lupa, basa na parang may tumutulo mula sa loob. Sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang bigat ng hangin. Parang pinipiga ang dibdib ko. Halika, halika. Napatigil ako. Malinaw na ngayon ang naririnig ko. May boses sa loob ng butas. Mahina, pero malinaw. Halika. Ulit nito, tila isang paanyaya. Anong gusto mo? Sigaw ko, pero nanginig ang boses ko. Hindi sumagot ang boses. Patuloy lang ito sa pagbubulong. Mas mahina, mas malamig. Lumingon ako sa paligid. Naghahanap ng kung anong maaaring kausapin o humila sa akin papunta rito. Pero wala akong nakita. Wala, kahit isa. Lumapit pa ako sa butas. Kahit ang buo kong katawan ay nagsasabi sa akin na umalis na. Nang sumilip ako, nakita kong may gumagalaw sa loob. Parang alo ng usok na maitim. Pero hindi ordinaryong usok. Sa kabila ng dilim, may sumisilip na pulang liwanag sa ilalim. Ang liwanag na iyon, hindi nakakapagbigay ng liwanag. Parang nagdadala pa nga ng mas malalim na dilim. Biglang lumakas ang bulong. Halika, dito ka na. Tumakbo ako pabalik sa kampo. Nanginginig ang buo kong katawan at halos hindi ako makahinga. Nang makarating ako sa kampo, nakita kong gising na sina John at Ricky.
Saan ka galing? Sigaw ni Ricky. Takot na takot ang mukha. Anong nangyayari? Tanong ni Jan. Hawak ang flashlight. Hindi ko sila masagot. Nang bumaling ako pabalik sa direksyon ng butas, naramdaman kong parang may gumagalaw sa dilim ng gubat. Pagkatapos ng mangyari noong gabi, hindi na kami nakatulog ng maayos. Halos lahat kami tahimik habang kinakain ng agahan. At kahit si Ricky, na palaging may biro, ay parang walang gana. Si Mark, abala sa pag-aayos ng mga gamit, ay biglang nagsalita. Tapos na tayo rito. Tara na, bumalik na tayo sa bayan. Tumango si John, halatang sumasang-ayon. Ano na lang sasabihin natin kung tanungin tayo ng caretaker? Tanong ni Ricky. Na natakot tayo sa butas? Hindi sumagot si Mark. Ako naman, tahimik lang, pero ramdam ko bumibigat ang pakiramdam ko sa lugar na iyon. Sa isip ko, parang hindi na kami ligtas. Habang nag-aayos kami, bigla kaming nakarinig ng tunog mula sa gubat. Isang mabigat na kaluskos. Parang may humihila ng kung ano. Lahat kami napatigil. Narinig niyo yun? Tanong ni John, halos pabulong. Tumango si Mark, hawak-hawak na ang flashlight kahit maliwanag na. Tara, tingnan natin, sabi ni Mark. Pilit pinapakita ang tapang, pero halata ang kaba sa boses. Baliw ka ba? Uuwi na nga tayo. Gusto mo pang maghanap ng gulo eh, sabi ni Mark, pero hindi siya pinakinggan ni Ricky. Napapuntong hininga si Mark bago ako tiningnan. Tol, ikaw, sasama ka ba? Napaisip ako. Gusto ko nang umalis, pero may kung anong humihila sa akin para malaman kung ano ang nangyayari. Tumango ako kay Ricky. Sige, pero saglit lang ah, sabi ko. Napilitan ding sumama sina John at Mark. Siguro dahil ayaw nilang iwan kami. Muli kaming bumalik sa lugar ng butas. Sa bawat hakbang, ramdam namin ang bigat ng paligid. Parang mas malamig kaysa kanina. At ang tahimik ng gubat, walang tunog ng ibon, walang kuliglig. Parang lahat ng buhay ay tumigil. Nang marating namin ang butas, hindi ko inaasahan ang mabubungaran namin. Ang paligid nito, nakahapon ito yung lupa, ngayon ay parang nabubulok na laman. Ang damo, parang nadurog sa ilalim ng bigat ng kung anong hindi namin makita. Ang butas mismo, mas malaki na naman ngayon. Halos kasya na ang isang tao na tumayo sa bunganga nito. Ano nangyayari dito? Tanong ni John, nanginginig ang boses. Tingnan mo to, sabi ni Ricky habang tinuturo ang gilid ng butas. May mga bakas ng paa, pero hindi normal. Malalaki ang mga ito at tila may matatalim na kuko na nag-iiwan ng marka sa lupa. Hindi ito bakas ng tao, pero hindi rin mukhang sa hayop. Hindi normal to, tol, dagdag niya. Pilit na pinapanatili ang tapang. Lumapit si Mark at sinilip ang loob ng butas gamit ang flashlight. Pero tulad ng dati, nilamon lang ng dilim ang liwanag. Walang hangganan, bulong niya, ngunit biglang nagbago ang ekspresyon niya. Teka, may liwanag. Sinilip namin lahat. Sa ilalim ng dilim, may isang pulang liwanag na mahina, ngunit malinaw. Hindi ito ordinaryong liwanag, parang apoy, pero hindi kumikislap. Tila gumagalaw ito, parang may sariling buhay. Dito normal, tara na, sabi ko. Pero nang tumalikod ako, naramdaman kong parang may humawak sa balikat ko. Napalingon ako, pero wala namang tao. Ang malamig na hangin mas lumakas at bigla naming narinig ang isang mabigat na ungol mula sa loob ng butas. Lakad! Bilis!
Sigaw ni Mark, halatang takot na takot. Pero bago kami makagalaw, biglang umuga ang lupa. Malakas. Halos mawalan kami ng balanse. "Tangina, ano to?" Sigaw ni Ricky. Hawak-hawak ang isang puno para hindi matumba. Mula sa butas, parang may tumutulak palabas. Ang amoy ng bulok, mas sumingaw. Halos hindi na kami makahinga. "Halika." Muli naming narinig ang bulong. Pero mas malakas na ito. Mas malinaw. "Tao ba yan?" Tanong ni John, pero wala namang sumagot sa kanya. Masyado kaming natakot. Tumigil ang pagyanig. Ngunit ang butas ay mas lumaki pa. Halos isang kwarto ang laki. Bigla kaming nakarinig ng sigaw. Isang malakas, matinis, at puno ng pagdurusa. Hindi namin malaman kung saan nanggagaling. Pero ramdam namin ito sa loob ng dibdib namin. Parang ang mismong sigaw ay buhay na humihila sa amin papunta sa butas. Tumakbo si Ricky papalayo, pero nadulas siya at muntik nang mahulog sa gilid ng butas. Hinila niya si Mark bago siya tuluyang lumubog. "Tara na! Umalis na tayo!" Sigaw niya. Tumakbo kami pabalik sa kampo. Halos hindi na lumilingon. Ngunit sa bawat hakbang namin, nararamdaman ko ang bigat sa likod ko. Parang may sumusunod. Nang makarating kami sa kampo, hindi na kami nagdalawang isip. Iniwan namin ang mga tent at gamit. Sumakay kami ng kotse at nagmadaling umalis. Habang umaandar ang kotse, napatangin ako sa likod. Sa direksyon ng gubat, sa laylayan ng puno, nakita ko ang isang figura. Hindi ko maaninag ang mukha nito, pero sigurado ako nakatingin ito sa amin. "Anong nakita mo?" Tanong ni John, nanginginig. "Wala," sagot ko, kahit alam kong hindi yun totoo. Sa isip ko, alam kong hindi pa tapos ang lahat ng ito. Pagkatapos naming makabalik sa bayan, inakala naming ligtas na kami. Sa totoo lang, sinikap kong kalimutan ang lahat ng nangyari sa butas. Ang amoy, ang anino, ang malamig na hangin, ang mga bulong. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong may mangyayari pa. Ilang araw ang lumipas at isa-isang nangyari ang kakaibang bagay. Una, si Ricky. Tumawag siya sa akin sa gitna ng gabi. Halos hindi makahinga sa takot. "Pre, may nararamdaman akong kakaiba," sabi niya sa telepono. Halos bulong ang boses. "Parang may sumusunod sa akin dito sa bahay." "Paano mo nasabi?" Tanong ko, nanginginig ang boses. Hindi ko alam kung takot o pagod ang nararamdaman ko. "Bumukas mag-isa yung pinto ng kwarto ko kanina. Tapos, may nakita akong anino sa may hagdan." Tumigil siya ng ilang segundo bago magsalita ulit. "Pre, parang galing sa butas yung anino." Hindi ko alam ang sasabihin. Sinabi ko na lang na baka pagod lang siya at dapat na siyang magpahinga. Pero nang ibaba ko ang telepono, naramdaman ko rin ang kakaibang bigat sa paligid ng kwarto ko. Hindi ko na magawang patayin ang ilaw. Nang sumilip ako sa bintana, parang may gumalaw sa gilid ng bakuran. Kinabukasan, nalaman kong hindi lang si Ricky ang nakakaranas nito. Tumawag din si John. "May narinig akong boses kagabi, pre," sabi niya, malalim ang boses. "Parang tinatawag pangalan ko, pero wala namang tao sa paligid." Si Mark, na palaging kalmado, ay nagkita kami sa isang coffee shop kinabukasan. "Hindi na to normal," sabi niya habang iniikot ang kape niya. "Paulit-ulit ko napapanaginipan yung butas. Sa panaginip ko, may mga kamay na umaabot mula roon at..." Tumigil siya. Hindi alam kung magpapatuloy. May sumisigaw sa loob. Mga sigaw na parang pamilyar.
Habang sinusubukan naming ipagpatuloy ang normal naming buhay, isang hindi maipaliwanag na insidente ang nangyari. Isang araw, sabay-sabay kaming nakatanggap ng text message. Hindi ito normal na text. Walang pangalan ng sender. At ang mga salita ay tila nakasulat sa ibang wika. Ang tanging naiintindihan naming bahagi ay ang huling linya. Balik kayo. Naghihintay kami. Nagkita-kita kami agad kinagabihan sa bahay ni Ricky. Halos walang gustong magsalita habang binabasa ulit ang mensahe. Sa kabila ng takot, tila lahat kami ay may iisang isip. Babalik kami sa lugar na iyon. Hindi dahil gusto namin, kundi dahil kailangan. Hindi namin alam kung bakit, pero parang hinihila kami pabalik. Kung babalik tayo, dapat handa tayo, sabi ni Mark, seryosong mukha. Nagdala siya ng mga flashlight, lubid at kutsilyo. Para kaming pupunta sa isang ekspedisyon. Pero alam naming iba ang haharapin namin. Nang makarating kami sa lugar ng butas, napansin naming malaki na ang pagbabago. Ang gubat na dati ay buhay na buhay ay tila patay na ngayon. Tuyo ang mga puno at ang mga damo ay pawang abo. Tahimik na tahimik ang paligid na para bang ang lugar ay inabandonan na ng kalikasan. Ang butas mismo, mas malaki pa kaysa dati. Ang dating amoy ng bulok ay mas matindi na ngayon. Suffocating na parang puno ng kamatayan ng hangin. Sa paligid ng butas, may mga bakas ng paa na parang hindi sa tao. Malalaki ito at ang hugis ay parang mula sa isang bagay na may matutulis na kuko. Hindi ito totoo, bulong ni John, nanginginig habang tinitignan ng paligid. Si Ricky, sa kabila ng takot, sinubukang magbiro. Baka alien to, sabi niya, pero walang tumawa. Nang sinilip namin ang butas, nakita naming mas maliwanag na ngayon ang loob. Ang pulang liwanag na dati malabo lang ay ngayon tila'y nag-aapoy. Ngunit hindi ito liwanag na nagdadala ng init. Sa halip, ito ay nagdadala ng malamig na takot. Ibaba na natin ang lupid, sabi ni Mark, hawak ang harness na dinala niya. Sisilipin ko kung anong meron sa ilalim. Tumanggi si John. Huwag kang tanga, Mark. Alam mong dito normal eh. Pero matigas ang ulo ni Mark. Habang ibinababa ang lubid, naramdaman namin na parang may kakaibang puwersa sa hangin. Nang sinimulan niyang bumaba, bigla naming narinig ang sigaw niya. May gumagalaw dito! Hilain niyo ako pabalik! Agad naming hinila si Mark pabalik. Nang makabalik siya, nanginginig siya at halos hindi makapagsalita. May kamay sa ilalim. Maraming kamay. Hinahabol ako. Pagkatapos ng nangyari kay Mark, napagdesisyonan naming bumaba lahat upang alamin kung ano talaga ang nasa ilalim. Ito ang pinakamalaking pagkakamali namin. Habang isa-isa kaming bumababa, napansin naming nag-iiba ang paligid. Ang dingding ng butas na dati ay lupa at bato ay naging parang nagbubulok na laman. Ang amoy ay hindi na lamang bulok, parang sinunog na katawan. Ang bawat hakbang pababa ay nagiging mas mahirap, na parang pinipilit kami ng lugar na bumalik. Nang maabot namin ang ilalim, napansin naming hindi na kami nasa loob ng isang butas. Parang ibang mundo na ito. Ang lupa'y nagbabaga at ang paligid ay puno ng usok. Sa di kalayuan, may naririnig kaming mga sigaw. Mga sigaw ng sakit at pagdurusa. Ano to? Tanong ni Ricky, halos umiyak sa takot. Hindi na to mundo natin. Sagot ko, pilit nilalabanan ng panginginig ng boses ko. Sa malayo, may nakita kaming malaking pintuan na gawa sa itim na bato. Nakaukit sa ibabaw nito ang mga simbolo na hindi namin maintindihan.
Mula rito, umaalingaw-ngaw ang mga boses na parang nagtatawag. Hindi na tayo makakabalik, sabi ni Mark, nakatingin sa pinto. Pagkatapos naming makita ang pintuan, isang malakas na dagundong ang gumalantang sa amin. Ang lupa ay tila nabiyak at ang pintuan ay unti-unting bumukas ng mag-isa. Isang nakasisilaw na pulang liwanag ang nagmula rito, kasabay ng matinis na sigaw na tila nagmumula sa libo-libong boses. Tara na! Umalis na tayo! Sigaw ni John, nanginginig habang pilit na hinihila si Ricky palayo sa pintuan. Hindi tayo makakabalik, sabi ni Mark na natili sa harap ng pintuan habang hawak ang kutsilyo niya. Ang boses niya ay puno ng takot, ngunit determinadong harapin ang nasa likod nito. Wala na kaming pagpipilian. Parang hinihigop kami ng puwersang nagmumula sa loob. Isa-isa kaming lumakad, papasok. Dala ng takot, ngunit napipilitan. Pagpasok namin, natagpuan namin ang aming sarili sa isang kakaibang landas. Ang paligid ay tila walang hanggan. Mga patay na puno na nababalot ng itim na usok, at ang lupa ay puno ng mga anino na gumagalaw. Ang usok ay parang mga kamay na pilit na inaabot kami, ngunit sa bawat hakbang namin ay nawawala sila. May naririnig ba kayo? Tanong ni Ricky, biglang tumigil at tumingin sa paligid. Tumigil kaming lahat. May naririnig kaming mahinang iyak. Mahina, ngunit malinaw. Habang lumalapit kami, nakita namin ang mga hugis ng mga tao sa lupa. Ang bawat isa ay nakadapa, umiiyak at nanginginig. Nang lumapit ako, isa sa kanila ang biglang tumingala. Ang mukha nito ay walang laman. Walang mata, ilong o bibig. Tila ba isang maskara na nalukot sa sakit. Bakit sila ganito? Bulong ni John, hindi makahinga. Siguro, mga kaluluwang nawawala. Sagot ko, hindi ko rin alam kung saan nanggaling ang mga sagot na iyon. Ngunit parang may bumubulong sa isip ko. Biglang nagbago ang paligid. Ang lupa sa harap namin ay biglang gumuho at isang makitid na tulay ang lumitaw. Sa ilalim nito, nakita namin ang isang ilog ng kumukulong dugo. At sa loob nito ay may mga katawan na pilit umaahon, ngunit hinahatak pabalik ng mga anino. Kung gusto nating makalabas, kailangan nating tumawid, sabi ni Mark. Hindi ko alam kung paano niya nasabi iyon, pero lahat kami ay tumahimik. Isa-isa kaming naglakad sa tulay, nanginginig sa takot habang naririnig ang iyak at sigaw ng mga kaluluwang nasa ibaba. Matapos naming makatawid, tumambad sa amin ang isang napakalaking dagat na puno ng itim na tubig. Sa ibabaw nito, may mga bangkay na unti-unting lumulubog. Ang hangin ay mas mabigat at ang amoy ay mas masangsang. Isang pinaghalong bulok na laman at nasusunog na goma. Hindi tayo pwedeng huminto, sabi ni Ricky na nauunang maglakad sa gilid ng tubig. Ngunit bigla siyang napahinto. Sa harapan namin, isang babae ang nakatayo. Ang buhok niya ay basang-basa at ang mga mata ay puno ng galit. Tumingin siya sa amin at biglang sumigaw ng matinis. Bakit kayo nandito? Ang sigaw niya ay nagpadilim sa paligid. Bigla kaming nakaramdam ng malamig na hangin na tila tumutusok sa balat namin. Sinubukan naming tumakbo, ngunit parang hindi kami makagalaw. Ang tubig mula sa dagat ay biglang umakyat, bumalot sa mga paa namin. Si John ang unang nahila pababa. Tulungan niyo ako! Sigaw niya habang pilit niyang hinahatak ang kanyang paa mula sa tubig. Nang tumingin kami, nakita namin ang maraming kamay na bumalot sa kanya. Hinila namin siya pabalik, ngunit ang bawat paggalaw namin
ay parang nagpapabagal sa amin. "Lumayo kayo!" sigaw ni Mark habang hinahampas ang tubig gamit ang dala niyang lubid. Unti-unting nawala ang mga kamay. Ngunit alam naming hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Pagkatapos ng dagat, tumambad sa amin ang isang lungsod. Ngunit hindi ito ordinaryong lungsod. Ang mga gusali ay gawa sa matulis na bato. At ang bawat dingding ay tila puno ng gumagalaw na mga anino. Sa bawat hakbang, naririnig namin ang mga tinig na nagmumula sa mga anino. "Hali kayo! Sumama na kayo! Nandito ang kasagutan sa lahat!" Sinubukan naming huwag pansinin. Ngunit habang tumatagal, ang mga tinig ay parang tumutunog sa loob ng mga ulo namin. "Bakit parang alam nila ang mga pangalan natin?" tanong ni John, pawisan at halos hindi na makalakad. Sa gitna ng lungsod, may nakita kaming malaking tore. Sa tuktok nito, isang pulang liwanag ang nagmumula. Sa paligid ng tore, maraming mga nilalang na nakayuko. Mga balingkinitang katawan na may mahahabang kuko at walang mga mata. "Doon tayo pupunta," sabi ni Mark, ngunit sa tono ng boses niya, halata ang takot. Habang papalapit kami sa tore, ang mga nilalang ay unti-unting tumingin sa amin. Wala silang mata, ngunit alam naming nakikita nila kami. Sa loob ng tore, nakita namin ang isang malaking salamin. Sa unang tingin, mukha itong ordinaryo. Ngunit nang tumingin kami sa loob, nakita namin ang aming mga sarili. Hindi bilang tao, kundi bilang mga anino. Ang bawat galaw namin ay may kasamang mga sigaw. Para bang kami ang nasa lugar ng mga kaluluwang nawawala. "Anong ibig sabihin nito?" tanong ni Ricky habang tumitingin sa refleksyon niya. Biglang nagsalita ang isang tinig mula sa likod namin. "Ito ang inyong kaluluwa. Ito ang inyong kasalanan." Lumingon kami, ngunit wala kaming nakitang tao. Ang tinig ay nagpatuloy. "Hindi na kayo makakabalik. Ang lagusan na ito ay hindi lamang daan papunta rito. Ito rin ang daan ng inyong katapusan." Pagpasok namin sa tore, napansin naming ang paligid ay nagbago na naman. Hindi na ito mukhang isang istruktura. Ang mga dingding ay parang nabubuhay. Kumikilos na parang mga laman loob. Ang hangin ay mas mabigat kaysa dati. At bawat hakbang ay parang may humihila pababa sa amin. Ang mga sigaw mula sa labas ng tore ay naging mas malinaw. Mas nakakapanindig balahibo. "Hindi na to normal," bulong ni John habang mahigpit na hawak ang kanyang flashlight. "Parang niloloko tayo ng lugar na to." Si Mark ay mukhang mas seryoso ngayon. "Kailangan nating tumuloy. Hindi tayo pwedeng huminto rito." Sa bawat palabag ng tore, may mga kakaibang kaganapan. Sa una, nakita namin ang aming mga sarili sa salamin. Hindi bilang mga tao, kundi mga anino na umiiyak at sumisigaw. Sa ikalawa, narinig namin ang mga boses ng mga taong mahal namin. Tumatawag sa amin mula sa dilim. Ngunit sa ikatlong palapag, nagsimula ang mas masahol. Sa ikatlong palapag, napansin naming tila nawawala ang isa sa amin. Habang naglalakad kami, biglang tumigil si John sa gitna ng isang madilim na pasilyo. Ang kanyang katawan ay nakatulala sa harapan ng pader na tila may nakikita siyang hindi namin maaninag. "John, tara na!" sigaw ni Ricky. Hawak ang braso niya, ngunit hindi ito gumalaw. Bigla siyang nagsalita. "Naririnig niyo ba sila? Tumatawag sila sa akin." "Wala kaming naririnig, John. Tara na!" sabi ko, ngunit bigla siyang ngumiti. Isang kakaibang ngiti na hindi ko kailanman nakita sa kanya.
Pasensya na tol, sabi niya bago bumitaw sa amin. Bago namin siya mahila, biglang lumubog ang sahig sa ilalim niya at nawala siya na parang hinihigop ng lupa. Naiwan kaming lahat na nanginginig. Walang sumigaw, walang nagsalita. Ngunit alam naming si John ay hindi na babalik. Sa sumunod na palapag, mas naging mahirap ang bawat hakbang. Ang paligid ay puno ng mga maiitim na usok na tila gustong pumasok sa mga baga namin. Biglang tumigil si Ricky. Hinang-hina at halos hindi makahinga. Hindi ko na kaya tol, sabi niya, pawis na pawis habang nakahawak sa tuhod niya. Hindi, kaya mo pa, konti na lang, sabi ni Mark. Pilit siyang hinihila. Ngunit habang sinusubukan naming tumuloy, parang mas naging mabigat ang kanyang katawan. Biglang lumitaw ang isang nilalang mula sa dilim. Isang mahabang figura na may matutulis na kuko at isang mukha na parang basag na salamin. Tumayo ito sa harap ni Ricky. Tinuturo siya ng matutulis nitong daliri. Bakit ako? Tanong ni Ricky, nanginginig. Bawat isa sa inyo ay may utang, sabi ng nilalang. Ang boses nito ay malamig, parang pinipiga ang puso namin. At ngayon, ikaw ang magbabayad. Sinubukan naming hilain si Ricky, ngunit biglang nagdilim ang paligid. Sa isang iglap, wala na siya. Tanging ang malalakas na sigaw niya ang naiwan sa aming pandinig. Sa puntong iyon, 2 lang kami ni Mark ang natitira. Ang bawat hakbang ay parang isang sumpa. Ang paligid ay nagiging mas masikip, mas madilim at mas mabigat. Alam naming hindi na kami makakatagal. At mas malala, alam namin na may isa pa sa amin ang mawawala. Hindi na tayo lalabas ng buhay dito, sabi ni Mark. Malamig ang boses niya. Hindi pa tapos, Mark. Makakahanap tayo ng paraan, sagot ko, kahit alam kong hindi rin ako sigurado. Pagdating namin sa susunod na palapag, isang napakalaking silid ang tumambad sa amin. Sa gitna nito ay may altar na gawa sa itim na bato. Sa harap nito ay may isang anino, isang figura na hindi gumagalaw, ngunit halatang nag-aabang. Kayo ang natitira, sabi ng figura. Ang boses nito ay parang bumubulong sa bawat sulok ng kwarto. Isa sa inyo ang kailangan manatili upang isa ay makaligtas. Hindi ako makapagsalita. Hindi ko rin kayang tumingin kay Mark. Ngunit alam kong totoo ang sinabi ng figura. Isa sa amin ang kailangang magsakripisyo. Tol, sabi ni Mark, nakatingin sa akin ng diretso. May pamilya ka. May buhay kang babalikan. Anong sinasabi mo? Hindi kita iiwan dito, sigaw ko, ngunit mahigpit niyang hinawakan ang balikat ko. Kailangan may isa sa atin na makatakas para malaman ng mundo kung anong nangyayari dito, sabi niya, pilit nang umingiti. Ako na ang magpapaiwan. Wala akong magawa habang naglalakad si Mark papunta sa altar. Nang tumayo siya roon, biglang bumukas ang lupa sa ilalim niya. Ang kanyang huling sigaw ay isang paalala ng lahat ng mga sakripisyo na ginawa niya para sa amin. Pagkatapos ng pagkawala ni Mark, biglang lumiwanag ang paligid. Ang figura ay biglang naglaho at ang altar ay nagbigay daan sa isang makipot na hagdan pababa. Ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang. Hindi lamang dahil sa pagod, kundi dahil sa pagkakasala. Bakit ako ang naiwan? Ano ang kahulugan ng lahat ng ito? Habang bumababa ako, naririnig ko ang mga sigaw ng aking mga kaibigan. Ang mga boses nila, paulit-ulit.
Tumatawag sa akin mula sa dilim. Ngunit wala na akong magawa kundi magpatuloy. Pagkatapos mawala ni Mark, naramdaman ko ang bigat ng katahimikan sa paligid. Wala nang sigaw. Wala nang bulong. Tanging ang tunog ng sarili kong hininga ang naririnig ko habang naglalakad pababa sa makipot na hagdan. Ang paligid ay puno ng pulang liwanag mula sa hindi maipaliwanag na pinanggagalingan. At ang hangin ay nagiging mas mabigat sa bawat hakbang. Nakarating ako sa ilalim ng hagdan at tumambad sa akin ang isang pabilog na silid. Ang sahig ay parang salamin. Ngunit sa ilalim nito, nakita ko ang walang katapusang hukay. Mga nilalang na umiiyak, nagmamakaawa at pilit umaabot sa akin mula sa ibaba. Ang paligid ng silid ay puno ng mga itim na pintuang walang marka. Isang nakatayong figura ang naghintay sa gitna ng silid. Ang parehong figura na nakita namin sa tore. "Natapos na ang sakripisyo," sabi nito. Ang boses ay malamig at puno ng kapangyarihan. "Ngunit hindi ka paligtas." Anong ibig mong sabihin?" Tanong ko, nanginginig habang nilalabanan ng takot. "Nakarating ka rito dahil ikaw ang napili." Sagot nito. Ang bawat salita nito ay parang tumutusok sa utak ko. "Ngunit ang tanong, handa ka pang harapin ang katotohanan?" Hindi ko alam ang ibig niyang sabihin. Ngunit bago ko pa man maisip ang sagot, ang lupa sa ilalim ko ay biglang gumalaw. Ang salamin ng sahig ay nagbago. Hindi na ito malinaw, kundi naging animoy tubig na umiikot. Biglang lumitaw ang mga imahe sa ilalim nito. Nakita ko ang sarili ko. Ang mga huling buwan ng buhay ko kasama sina Ricky, Mark at John. Pero iba ang mga eksena. Hindi ito mga alaala na natatandaan ko. Sa halip, parang mas madilim, mas malungkot. Sa isang imahe, nakita ko ang sarili kong nakaupo sa isang madilim na kwarto, mag-isa. Walang kaibigan, walang kasiyahan. Hindi ito totoo," sabi ko, pilit na nilalabanan ang nakikita ko. "Nagpunta kami rito, kasama ko sila." "Talaga ba?" Sagot ng figura, sabay taas ng isang kamay. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pintuan sa paligid ay bumukas ng sabay-sabay. Mula sa bawat pintuan, lumabas ang mga anino. Hindi malinaw ang kanilang mga mukha. Ngunit ang bawat isa ay tumatawag sa akin. Umiiyak, nagmamakaawa. "Sumama ka na sa amin," sabi ng isa sa mga anino. Ang boses nito'y parang kay John. "Hindi mo kami pwedeng iwan." "Huwag kang aalis," sabi naman ng isa na parang si Ricky. Ang mga anino ay papalapit ng papalapit hanggang sa naramdaman kong halos hindi na ako makahinga. Bigla akong nagising. Napabalikwas ako mula sa higaan. Pawis na pawis at hingal na hingal. Tinignan ko ang paligid. Ang pamilyar na dingding ng kwarto ko, ang bintanang bukas at ang mahinang tunog ng mga sasakyan mula sa labas. Panaginip lang. Bulong ko sa sarili, pilit na kinakalma ang kaba sa dibdib ko. Tumayo ako at lumapit sa salamin. Pinagmasdan ko ang sarili ko. Pula ang mga mata ko. Halatang hindi maganda ang tulog ko. Habang naglalakad ako papunta sa kusina, hindi ko maiwasang isipin ang nangyari sa panaginip. Ang bawat detalye ay malinaw. Masyadong malinaw para maging isang karaniwang bangungot. Nang makaupo ako, agad kong kinuha ang cellphone ko at tinawagan si Ricky. "The number you have dialed does not exist," sabi ng operator. Nagkamali lang siguro ako ng pintot, sabi ko sa sarili. Sinubukan kong tawagan si John. Ganoon din ang sagot. Pati si Mark, wala rin.
Ang kaba sa dibdib ko ay unti-unting lumalala. Sinubukan kong i-check ang mga social media account nila. Ngunit wala akong mahanap. Hindi lang nawawala ang mga account nila. Wala talagang record na nagkaroon sila ng ganoong account. Anong nangyayari? Tanong ko sa sarili habang mabilis na binubuksan ang mga album ng cellphone ko. Ngunit kahit ang mga larawan namin sa camping trip ay wala. Parang burado ang lahat ng alaala tungkol sa kanila. Hindi na ako mapakali. Lumabas ako ng bahay at nagpunta sa bahay ni Ricky na alam kong ilang kanto lang ang layo mula sa amin. Ngunit nang makarating ako roon, iba na ang itsura ng bahay. Wala na ang pamilyar na signage sa labas. At nang tanungin ko ang nakatira roon, sinabi nila na wala silang kilalang Ricky na naninirahan doon. Sunod kong pinuntahan ang bahay ni John. Ngunit ganun din. Walang bakas na tumira siya roon. Hindi na ako nakatiis at tumawag sa isa naming kaibigan sa kolehiyo na kilala rin sina Ricky at John. Ricky? John? Sino yun? Sagot niya, halatang naguguluhan. Mga kaibigan natin nung college. Pilit kong sagot. Di ko sila kilala pre. Sagot niya, halatang iniisip na nagbibiro ako. Sigurado ka bang okay ka? Ang pakiramdam ko ay para akong nababaliw. Dumiretso ako sa huling lugar na pinuntahan namin. Ang bundok kung saan nagsimula ang lahat. Ngunit pagdating ko roon, ang caretaker ay wala na rin. Ang lugar ay sarado na. At ang butas, wala na roon. Anong nangyayari? Tanong ko habang pinagmamasdan ang tahimik na lugar. Tila hindi na ito ang lugar na pinuntahan namin noong camping trip. Pag-uwi ko ng bahay, naupo ako sa gilid ng kama. Tahimik at nalilito. Sinubukan kong balikan ang lahat. Ang butas, ang sakripisyo, ang tore, lahat ng yun ba ay panaginip lang? Ngunit kung ganun, bakit wala na ang mga kaibigan ko? At bakit parang walang ibang nakakakilala sa kanila? Kamusta po kayo? Ako po si Ma'am Luna. Isa po akong bagong YouTube narrator at isang malaking bagay po ang simple pong pag-like at pag-subscribe ninyo sa channel ko upang magtuloy-tuloy po ang pag-upload ng mga bagong kwento natin. Maraming salamat po.